James Harden malayo na ang naabot, pangalawa na sa 3-pointer made sa NBA history. Ty Jerome gumawa ng history sa hot streak na Cavs. Koloko, ramdam na ang presensya sa Lakers. At Warriors may major changes laban sa Clippers. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Los Angeles Clippers bumalik sa panalo matapos ang mini slump. Tinalo ang Utah Jazz. Bumalik ang Clippers mula sa isang 3 larong road trip na nagtapos sa isang mini slump, dahilan upang maghanap sila ng paraan upang makaalis sa masamang takbo ng kanilang laro kung saan natalo sila sa lahat ng laban na iyon. Umalis sila mula sa kanilang tahanan sa Inglewood na may 4 na sunod na panalo, masaya sa kanilang ipinapakitang laro, ngunit nawala ang kanilang momentum at nais nilang maibalik ito. Nagtagumpay sila nitong Linggo ng gabi, tinalo ang Jazz sa Intuit Dome. Sa proseso, nasaksihan nila si James Harden na maabot ang isang mahalagang milestone sa kanyang career. Sa natitirang 6 minutes and 9 seconds ng first quarter, nag-shoot si Harden ng isang 3-pointer upang maungusan si Ray Allen bilang ikalawa sa pinakamaraming 3-pointers sa kasaysayan ng NBA. Si Harden ngayon ay may 2,975 3-pointers sa kanyang 16-year career. Nasa likod lamang ng leader na si Stephen Curry ng Golden State. Darating si Curry sa Lunes ng gabi kasama ang Warriors upang harapin ang Clippers. Nagtapos si Harden na may 20 points and 11 assists. Nagbigay din ng lakas ang pagbabalik ng sentro na si Mo Bamba na hindi nakapaglaro sa unang 13 laro dahil sa left knee injury. Solid ang naging performance ni Bamba sa kanyang pagbabalik. Nagtala ng 9 points and 8 rebounds in 15 minutes. Nagpakitang gilas din si Ivica Zubac na may double-double na 22 points and 11 rebounds habang si Norman Powell ay nagambag ng 19 points. Si Clippers coach Tyronn Lue ay hinimok ang kanyang team na manatiling nakatuon kahit sa panahon ng slump, ngunit binigyang diin niya ang pangangailangang ayusin ang ilang aspeto ng laro. Partikular na hiniling ni Lue na magpakita ng mas mahusay na effort sa rebounding at nagawa ito ng Clippers sa pamamagitan ng pagkolekta ng 41 rebounds upang magtay sa kabuuan ng Utah. Natagpuan na ng Jazz ang kanilang ritmo kahit patuloy pa rin silang natatalo. Hindi maganda ang lagay ng Jazz at malamang na magpatuloy ito, ngunit ang kanilang kamakailang serye ng mga laro, kabilang ang halos pagbalik nila laban sa Clippers, ay nagpapakita na natagpuan na nila ang kanilang ritmo. Kahit na ang buong season ay malamang na magbigay lamang ng mataas na tsansa sa lottery, hindi na sila mukhang isang ganap na walang magawa na team tulad noong simula ng season. Kahit pa humaharap pa rin sila sa mga injury, naitugma ng Jazz ang kanilang rotation at unti-unti itong nagiging maayos. Si Kyle Filipowski ay mabilis na nagpakita ng kahangahangang performance, si John Collins ay nagbago ng impresyon tungkol sa kanyang laro, at si Lauri Markkanen ay unti-unting bumabalik sa kanyang dating anyo. Hindi man ito nagdadala ng maraming panalo, ngunit hindi bababa, natutuklasan na ng Jazz ang pinakamahusay na paraan upang gumana ang kanilang rotasyon. May mga bagay pa rin kailangang ayusin, ngunit may ilang team na inaabot ng maraming taon bago mahanap ang tamang direksyon. Sa kaso ng Jazz, inabot sila ng 2 taon bago tuluyang pumili ng landas sa pag-rebuild. Ngayon, natutunan nilang tanggapin ang mga pagkatalo at nakikita nila kung ano ang gumagana at hindi. Maari mang markahan ng ibang team ang Jazz bilang isang madaling kalaban ngayong NBA season, ipinakita naman ng Utah na hindi sila basta-basta susuko sa bawat laro. Sa proseso ng muling pagtatayo ng isang contender team, nakagawa na ng unang hakbang ang Jazz. Maaring hindi maraming panalo ang kanilang makuha, ngunit may pundasyon na silang maipagmamalaki. Sa sumunod na balita naman, guard ng Cavaliers, tie ang 2 career highs sa pinakabagong panalo. Si Ty Jerome ay nagtala ng 24 points and 8 assists na itay ang kanyang mga career high sa bawat kategorya sa record-setting na ika-15 sunod na panalo ng Cleveland Cavaliers. Sa pagkawala ni Donovan Mitchell sa laban kontra Charlotte Hornets, nagkaroon ng puwang sa starting lineup. Tinawag ni Kenny Atkinson si Ty Jerome upang palitan si Mitchell bilang starter at hindi siya binigo ng guard sa kanyang unang laro bilang starter para sa Wine and Gold. Isa sa mga kapansin-pansin sa kanyang performance ay ang kanyang kahusayan sa opensa. Nag-shoot siya ng 60% from the field at 57% from 3-point range. Ayon kay Atkinson, ang desisyon na ilagay si Jerome sa starting lineup ay gantimpala sa maganda nitong ipinapakita sa mga nakaraang laro, at matapos ang kanyang career night, malinaw na hindi niya binigo ang kanyang coach. Ayos na magkaroon ng isa pang ball handler, at ito ay parang gantimpala sa kanya para sa mahusay niyang paglalaro.
Siya ang isa sa aming pinakamahusay na mga player ngayon, kaya't laging maganda na may kasamang ball handler para hindi mapagod si Garland. Ani ni Atkinson matapos ang laro. Sa kasalukuyan, si Jerome ay may average na 10.7 points, 2.1 rebounds, 3.7 assists, and career high 1.2 steals per game. Ang kontribusyon ni Jerome ang tumutulong sa Cavaliers na magtatala ng bagong kasaysayan sa NBA at sa kanilang prangkisa ngayong season. Sa matagal ng pangangailangan ng Cleveland para sa maaasahang backup point guard na maaring magbigay ginhawa sa trabaho ni na Darius Garland at Donovan Mitchell, si Jerome ay nagdadala ng solusyon na ito. Ang kanyang epekto ay patuloy na mararamdaman habang umuusad ang season. Sa kabilang balita, JJ Redick pinuri si Christian Coloco sa magandang performance laban sa Pelicans. Nagpakitang gilas si Christian Coloco sa malaking paraan noong Sabado upang tulungan ang Lakers sa kanilang panalo. Sa pinakamagandang laro ng kanyang maikling career sa Lakers, nagpakitang gilas si Coloco sa loob ng 11 minuto kontra Pelicans, nagtala ng 6 points and 6 rebounds with the assists, steals and blocks. Maganda ang ipinakita niya para sa amin, sabi ni Redick. Sa tingin ko, para sa kanya, mahalaga ang patuloy na pagbuo ng kumpiyansa, hindi lamang bilang individual, kundi pati na rin ang kumpiyansa sa paglalaro kasama ang grupo. Hindi iyon nangyayari ng isang gabi lang o ng isa o 2 linggo. Sa ilang paraan, maituturing na maagang karagdagan siya sa aming team ngayong season. Maganda ang laro niya ngayong gabi. Nasa kanya ang assignment sa inbounder sa huling play kung saan nagresulta ito sa turnover. Magandang magkaroon ng ganyang klaseng player sa roster na pwedeng ilagay sa laro at makakapag-produce. Hindi lang pansamantalang solusyon si Coloco. Ang kanyang haba at athleticism ay nagbibigay daan sa team na magpatuloy sa kanilang laro na hindi kailangang baguhin ang kanilang sistema katulad ng ginagawa nila kay Hayes. Isa itong plug and play na akma na mahirap hanapin. Habang ito ay isang laro pa lamang, kung mapatunayan ni Coloco ang kanyang halaga sa pangmatagalan, maaaring mas madaling gumawa ng desisyon ang Lakers na makipaghiwalay kay Hayes o Christian Wood sa isang trade. Gayunpaman, kailangan ng sunod-sunod na magagandang performance tulad ng ipinakita niya laban sa Pelicans upang mapatunayan ito. Ang laban kontra Pelicans ay isang hakbang sa tamang direksyon. Sa huling balita, hindi pa rin maayos ng Warriors ang kanilang starting lineup ngayong season. Ang kombinasyon ng mga injury at pagbabago sa estilo ng laro ay nagdulot ng maraming pagsasaayos. Si Steve Kerr ay gumamit na ng 8 magkakaibang starting lineups sa huling 10 laro. Ang sunod-sunod na panalo ng Warriors ay mas kahanga-hanga dahil sa patuloy na pagbabago at ito'y patunay ng malalim na bench na itinuturing ng pinakamahusay sa liga. Si Podziemski ay inaasahang magiging kasama ni Stephen Curry sa backcourt ngayong off-season, ngunit agad na napagtanto na mas bagay siyang backup ni Curry kaysa maging kasabay nito sa starting lineup. 2 players na hindi nahirapan sa shooting ay sina Moody at Hield. Si Hield ay naging isang mahalagang bench player at hindi dapat masira ang kanyang ritmo, ngunit si Moody ay maaaring muling mapili bilang starter. Isa pang option ay si Payton na nagsimula na rin sa 2 laro ngayong season. Maaari siyang gamitin upang harapin ang dynamic perimeter threats tulad ni na James Harden at Norman Powell. Kahit na may mga injury kina Melton at Waters, marami pa ring pagpipilian si Kerr habang sinusubukan niyang mahanap ang tamang kombinasyon upang maipaghiganti ang pagkatalo nila sa Clippers noong nakaraang buwan sa Chase Center. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.